Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan lang, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may kinakalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap. Welcome sa Debaters Convention at November 9, 2021 at 10 p.m. Meron tayong debate na magaganap ngayon between Ali Javier ng Islam versus Fernando Camacho ng SDA, at ang kanilang topic ay lahat ng mga sugo at mga propeta ay Muslim, walang Christian. Ayan. At ang ating affirmative dito si Ali Javier, isang ustad ng Islam. Negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At syempre, before natin simulan, meron silang 10 minutes na unang pagpapahayag, 7 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal. Merong 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na second cross, at yung ating konklusyon na 5 minutes. At ang ating gagamitin ay Debaters Convention Standard Rules. At tatanungin ko na lang silang dalawa kung sumasang-ayon ba yung ating affirmative. Bro Ali? Kamute. Yes bro, yes, dinig kita. Ayan, at sumasang-ayon din ba ang ating negative, Fernando Camacho? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po. Ayan, at bago natin simulan yung ating debate, syempre bigyan ko muna sila ng pagkakataong magpapakilala sa mga hindi nakakakilala sa dalawa. Unahin na natin yung ating affirmative. Bro Ali, pakilala ka kapatid. Assalamualaikum at magandang oras po sa ating lahat. Inyo pong kabayan, kapanalig dati na Kristiyano at nagbalik Islam, si Brother Ali. Sa atin pong tatalakayin ngayon, tumitindig po bilang affirmative sa topic na lahat ng mga sugo ay Muslim, walang Kristiyano. Maraming salamat mga kapatid. At yan po si Ustad Ali Javier ng Islam. Isa daw siyang balik Islam. At I think nasa Saudi siya ngayon. At syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. Aanib po ng Seventh-day Adventist. Tumatayo po bilang negatibo sa paksang pinatutunayan ng kapatid na Ali na lahat ng mga sugo at mga propeta ay Muslim, walang Kristiyano. Ang inyo pong lingkod ay magtutuwid ngayon sa mga aral na mali ng Islam. Maraming salamat po. Ayan, at simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative, Ali Javier
ng Islam. 10 minutes bro, yung inyong time ay nasa screen. Makikita ng ating audience yan. 10 minutes bro, sa topic na ang lahat ng sugo at propeta ay Muslim at walang Christian. Time start now. Okay, maraming salamat, Brother Rasha. Malinaw po ba yung tinig ko dyan sa inyo? Okay, maraming salamat. Okay. Ito po yung matuwid na turo. Itutuwid po natin yung aral ng Christianity. Bago ko ibigay yung tatlong criteria, syempre, bago ako magsimula, nagpapasalamat tayo, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang papurit pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasama, at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Magandang oras po sa ating lahat. Itong ating tatalakayin kung saan ang pamagat lahat ng sugo ay Muslim at wala ni isang Kristiyano. Bago ko ibigay kako yung tatlong criteria, ay mayroon akong mga ilang puntos na ibibigay sa inyo at inshallah kung makabanggit ako ng mga verses, Quran o Biblia, i-take note po ninyo at pag-aaralan sa ibang pagkakataon. Kung titignan po natin yung Google ngayon, sapagkat ang Google kung tutuusin, may mga puntos dito eh. Ang three major religions, Islam, Christianity at Judaism. Alam po natin kung saan lumitaw itong mga relihiyon na to, kung saan kailanman. Pero malalaman po natin sapagkat kung ang Quran mismo ay mababasa na si Propeta Abraham ay isang Muslim, mabasa po yan sa Quran chapter 3 verse 67, binanggit mismo ng kataas-taasang Allah na si Propeta Abraham ay Muslim, hindi siya Hudyo at hindi siya Kristiyano. Kaya lang mayroon dito Christianity at Judaism na lumitaw. Sapagkat ang ating topic, Muslim lahat ang mga propeta. Sa makatuwid, bakit walang pinaglagyan ng Kristiyano o Hudyo? Ibig sabihin yung Judaism. Okay. Pangalawang punto, ang Quran, mabasa po yan sa chapter 20 verse 14. Nagpakilala po ang Diyos sa kanyang pangalang Allah, hindi po Yahweh o Jehovah, para maging Kristiyano po yung mga propeta na sumasamba sila sa pangalang iba-iba yung mga kababayan nating Kristiyano ngayon. Diba? Ang Kristiyano rin namang kataga ay Latin word sa kanyang kahulugan na tagasunod ni Kristo. Kung kailan lang pinanganak ang Kristo at mabasa sa Gawa 11:26 na nagsimula lamang yung Kristyanismo doon, yung mga alagad ay tinawag na Kristiyano, samantalang si Jesus nga ay isinugo sa Israel, sa makatuwid, hindi naman Christianity ang ipinangaral ni Jesus at lalong hindi Kristiyano si Jesus kasi nga yung Christianity o Kristiyano na kataga ay nagsimula sa katagang Kristo. Okay. Samantalang yung Muslim naman ay Arabic terminology na tumatalima. Kumbaga ito yung tinatawag na doer, sapagkat yung Islam ito po yung command. Kumbaga ito yung utos, kautosan ng Diyos. Okay, mga tatlong criteria na masasabi natin upang katunayan ng mga propeta, mga sugo, sila po ay mga Muslim lamang at walang Kristiyano. Unang criteria, ang ipinangaral ng mga sugo ay sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng sugo ay Muslim dahil ang ipinangaral nila ay sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mabasa po yan sa Quran chapter 36, chapter 16 verse 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta sa bawat henerasyon. Nagturo sila, nagbabala sa mga tao na sumamba lamang kay Allah
umiwas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sino nga ba ang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kundi ang mga Muslim? Okay. Mababasa rin sa Quran chapter 5 verse 44 ng mga propeta talaga ay mga Muslim. Inna anzalna at-taura fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Katotohanan, aming ipinanaog ang Torah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi Biblia, take note. Torah ang binanggit. Okay. Narito ang patnubay at liwanag sa pamamagitan nito, ang mga propeta ay sumuko sila, mga Muslim ang sinabi, alladhina aslamu. Sila ay tumalima. Hindi binabanggit na sila ay Kristiyano sapagkat ang Kristiyano nga ay derived from the word Jesus Christ. Sa Gawa 11:26, nagsimula lamang doon ang Christianity o Kristiyanong katawagan. So paano maging Kristiyano ang mga propeta? Kung si Jesus ay walang pagitan ni Propeta Muhammad at ni Propeta Jesus sa makatuwid, talagang walang Kristiyano na propeta sapagkat makikita naman talaga sa mga bersikulo kung saan malinaw na ang sumunod o sumuko o tumalima ay matatawag sa katagang Arabic na Muslim. At ang Latin word naman na Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Sino ngayon ang Kristiyanong propeta kung tagasunod ni Kristo ang isang Kristiyano? O kung si Jesus sana ay Kristiyano siya, matawag natin na mayroon talagang Kristiyano na propeta. Tama po ba? Okay, pangalawang criteria, walang Kristiyanong sugo dahil nagsimula lang ang Kristiyano nga sa Antioquia sa turo ni Pablo. Napakalinaw po yan. Pangatlo, ang mga gawain ng mga Muslim ngayon ay ang malinaw na katibayan na Muslim nga ang mga sugo at hindi sila Kristiyano. Talagang walang Kristiyanong sugo dahil doon na lamang makukuha talaga sa katagang nagsimula ang tawaging mga Kristiyano, yaong mga disipulos o mga alagad doon sa Antioquia. Kaya minsan, para hindi magamit ang verse na ito sa susunod na convention, total ini-edit naman yung Biblia, alisin na lamang nila ulit eh. Katulad nung Gospel of Barnabas, hindi mo na makita sa Biblia, napakaraming puntos dito na ang si Jesus ay isang sugo lamang. Kaya lang yung pagkaligaw ng mga tao sapagkat inalis nila yung maraming aklat, particularly yung 73 books ng Biblia, compiled ng Katoliko na Biblia, naging 66 na lamang sa mga Protestante. Ngayon, kung ibibilang yung mga natanggal na mga books, maraming patunay doon kung saan, lalo na yung Gospel of Barnabas, na si Jesus talaga ay isang sugo o propeta lamang. Kahit kung titingnan po natin, babasahin po natin yung Quran 2:128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Ito ay panalangin ni Propeta Abraham kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa aming Panginoon, gawin ninyo po kaming mga tumatalima sa iyong kalooban at ganun din ang aming mga anak. Isang pamayanang sumusuko, isang pamayanang Muslim. O, di ba? Kaya ang punto na ito, napakalinaw sa aral Islam talaga na ang mga propeta sumunod, sumuko, tumalima sila. Ang katagang Arabic nga ay Muslim. Kahit malinaw na ito, kumbaga one is enough eh. Sa Quran chapter 39 verse 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. At kayo'y magbalik loob sa inyong Panginoon at tatalima kayo, maging Muslim kayo. Tumalima kayo, sumunod kayo, sumuko kayo sa Kanya. Yun ang mga puntos dito. Thank you, brother. Sa Quran chapter 10 verse 72, si Propeta Noah, diba, kung kayo'y tumanggi na yumakap sa Islam, ay hindi ko kayo hinihingan ng anumang gantimpala. Katotohanan ng aking gantimpala ay na kay Allah na pag-utusan akong mapabilang sa mga Muslim. Kahit sinuwa palang Muslim na. Lahat nga ng mga propeta ay mga Muslim. Sa Quran 2:213, kanan nas ummatan wahida faba'athallahu
ang nabiyin, mubashirin wa mundirin. Nung unang panahon, isa lamang ang pamayanan. Paniniwala iisa. Ngunit nung nagkawindangan sila, nagsugo ang Diyos ng mga propeta upang magsabi sila na sumamba lamang kay Allah. Iisa ang kanilang katuruan nakakapagtaka ng dahil sa pagkalitaw na pagkaligaw ng mga tao itong huling panahon dahil sa gawa-gawa na Biblia sa Hebreo 1:2, ginawa na nilang anak ng Diyos ang isang Hesukristo. Thank you, Brother Rasha. Okay, dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Brother Ali Javier ng Islam. At dako tayo sa pagtatanong, 7 minutes kay Fernando Camacho. 7 minutes bro, siset ko lang yung ating time. Time start now. Tanong. Okay, good evening, Bro Ali Javier. Gandang gabi, bro. Ang una ko pong tanong sa inyo, sabi po ninyo yung Gospel of Barnabas ay inalis sa Biblia. Ang una ko pong tanong, kailan po inalis ang Gospel of Barnabas sa Biblia? Wala tayong ibibigay, brother, na pizza sapagkat kung titingnan po natin yung 66 books na Biblia ngayon, ay wala pong Gospel of Barnabas. Maliban po sa asalin ng mga saksi ni Jehovah nating mga kapatid, malamang naniniwala po sila dyan. So, kaya yun ang sinabi ko, na wala sa Biblia ngayon yung Gospel of Barnabas. Okay, next question. Dahil ang sagot po ninyo'y batay lamang sa inyong palapalagay na walang katibayan, ang tanong ko, kailan naman ito naging bahagi ng Biblia? Yun nga, brother, kung ang maraming mga mga Biblia, mga books na na-compile ay kabilang po ang Gospel of Barnabas, hindi na natin ngayon maasahan kung kailan natanggal, kailan naging bahagi. So, wala naman iisa talagang Biblia ngayon na ating pananaligan. Next question. Kung sana mayroon tayong okay, thank you. Okay, next question. Binabanggit po ninyo ang Biblia. Ang tanong ko po sa inyo, saan po hinango ang salitang Biblia? Ang Biblia, brother, ay salitang Greek na plural po yan ng Biblon. Ibig sabihin, maraming aklat po yan. Supposed to be, hindi aakma kung si Jesus ang nakatanggap ng Injil na sinalin nilang Gospel. Isa lang dapat Gospel of Jesus Christ. Pero nakakapagtaka dahil nasa 4 na canonical Gospel na ang... Okay, next question. Ano ngayon? Sabi po ninyo, ang Biblia ay galing sa Greek at yan ay plural. Kung yan ay plural, ano po ang singular niyan? Biblon, brother, ang singular niya, kasabi ko lang kanina, ang Biblon ay singular ng Biblia. Kaya nga hindi umaakma na ito'y salita ng Diyos na ipinanaog dapat na isang propeta ay tumanggap. Kasi kung tanungin ang mga ito, sinong propetang tumanggap ng Biblia? Nga ang sagot dahil wala naman talaga. At anong orig na lingwahe ng Biblia? Wala rin may sasagot kasi hindi nga ito inspired. Okay, next question. Binanggit po ninyo kanina ang Torah. Ilang aklat mayroon ang Torah? Ang Torah, brother, isang aklat po yan. Katulad ng Quran, isang aklat. Katulad ng Injil, isang aklat sa mga particular na propeta o Zabur. Unlike ang Biblia nga, plural ng Biblion. Kaya nga hindi ito mapapagkatiwalaan sa isang banda Thank you. Next question. Okay. Next question. Sabi po ninyo, ang Torah ay isa lamang aklat. Saan po ninyo mababasa na reference na ang Torah ay naglalaman lamang ng isang aklat? Sapagkat ito nga ang sinabi ng Quran, brother.
inna anzalna at-Taura. Sabi dito sa Quran chapter 5 verse 4. Ang ibig sabihin nito ay isang pangalan ng isang aklat. Ngunit kung titignan mo ang punto rito, ang nilalaman nito ay mga batas. Sa panahon nga ni Propeta Moses, natanggap niya ito. Hindi ito yung parang Biblia na Next maraming tinanggal, Okay. dinagdag, collection. Maliban sa Quran, meron ka bang external evidence na ang Taurat o ang Torah ay naglalaman lamang ng isang aklat? Kung meron, anong resource? Ang ibig kong sabihin katulad ng Quran, isang aklat po ito, pero marami siyang napapaloob na mga chapter. Yun ang ibig kong sabihin. Katulad ng Injil, isa lang yun. Katulad ng Torah, isa rin lang yun. Yun ang punto. Sana nakuha niyo po. Next question. Okay. Uulitin ko po at sana'y makuha ninyo yung aking tanong. Maliban sa Quran na nagsasabing kamu ay isa lamang aklat, mayroon ka pa bang external evidence na nagsasabing ang Torah ay naglalaman lamang ng isang aklat? External evidence. Ano pong site? Anong source? Wala naman po talagang ibang mapapanaligan ngayon, brother, na basihan sa Islam na nagkakaisang kamusliman dito sa pag-uusap natin katulad ng Torah na itong topic na naman natin, kundi ang Quran lang. Bakit? Sapagkat dito lang naman talaga aasahan natin dahil hindi nagsasalungatan ng Next mga question. Muslim sa paniniwalang ito na ang Torah isang aklat ito. Okay, next question. Okay? Dahil ang sagot ninyo'y lahat na lang ay walang katibayan, ang tanong, ito po, doon sa Acts 11:26, diyan ba nagsimula ang Kristiyano o diyan sila pinasimulang tawaging Kristiyano? Diyan nagsimulang tawaging Kristiyano. Diyan lang nagsimulang tawaging Kristiyano. Ang tanong, saan din o ano rin yung kanilang tatawagan nung hindi pa sila tinatawag na Kristiyano? Kaya nga mga Muslim po lahat ang mga propeta. At alagad na po yung tinawag, hindi po mga propeta yung alagad. Next question. Alagad mga disciples po yan. Ano? Nung hindi pa sila tinatawag na Kristiyano sa Acts 11:26, may Kristiyano na ba nung hindi pa sila tinatawag? Verification lang doon po sa inyong sagot. Walang Kristiyano, kaya Time, nga time. nagsimula pa lang silang tinawag that time. Next Wala po. Time na. Thank you. 7 minutes time. Thank Okay. you. At dyan natatapos ang first na pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo agad sa ating unang pagpapahayag ng ating negative. Fernando Camacho ng SDA. Wait lang bro ha. 10 minutes bro. Your time start now. Okay, so maraming salamat po. Unang-una, ang papuri at pagluwalhati ay sa ating pong dakilang manilikha. Hangad po natin na siya po ang maparangalan at mapatingkad ang kanyang tunay na katuruan. Kanina po ay narinig ko po na magtuturo siya ng matuwid na turo. Ang napansin ko sa turo niya, hindi tuwid. Baluktot ho, mga kaibigan eh. Bakit ho? Pansinin ninyo mga kapatid. Ano ho? Unang-una sabi niya, isa sa pananaligan ng katotohanan, yung Google. Pero nung tinatanong natin, external evidence, kasama Google dyan. Sabi ko nga, anong site, anong reference, kung hindi man sa Google, sa mga aklat, wala hong naibigay mga kapatid. Tanging sabi niya, yung Quran lamang nila ang mapagbabasihan nila ng katotohanan. Yun ho ang kanyang pinaninindigan. Ang problema ho sa Quran mga kapatid, ay hindi ho salita ng Diyos. Yan po ay gawa-gawa lamang at inimbento lamang ng kanila pong mga naunang Muslim noong mga bandang 6th to 7th century. Hindi katulad ng Biblia, wala pa yung Quran, umiiral na ho ng napakatagal. Binabanggit niya ho kanina
yung salitang Biblia, ipinagkakapit niya doon sa Torah. Nang kinross-examine natin kung ano ang ibig sabihin ng Torah, ng Biblia, yes, tama, yan ay hiram po na salita mula sa kasulatang Griego na Biblia. Ano? Ginagamit na yung term ng Biblia buhat pa sa lumang tipan. No? Yan, ngayon, yun hong Torah, kaya tinatanong natin, ilang aklat mayroon sa Torah? Sabi niya, isa lang. Hinanapan natin ng katibayan, wala hong naibigay. Ang ibinigay, puro kwento lamang ho, walang katibayan. Paniniwalaan ho ba natin? Ang puro kwento, walang katibayan? Hindi ho mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga nagsusuri, alam ang kasaysayan, alam ang history ng Biblia from mula sa pagkakatala nito hanggang sa pagkakaroon ng mga transmission, hanggang sa pagkakaroon ng mga translation. Alam na alam po natin, ang Torah naglalaman ng 5 aklat na tinatawag na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, etc., etc., na inia-address bilang Torah. No? Yan. O kautusan ni Moises. 5 aklat po yan. Kaya yun pong Torah, tinatawag ding Biblia sapagkat ang ibig sabihin ng Biblia ay ang Biblia ay nasa plural form, nasa maraming aklat. Ano? Kapag isa lang, hindi nga Biblia matatawag dyan. Pero kapag 5 na ho yan, 3, 4, 5, Biblia na po yan mga kapatid, mga kaibigan. Ano? Yan kaya ho dito mali ho yung pagkakaunawa ng mga kaibigan nating Islam tungkol sa Biblia. No? Yan. Ngayon, yung sinasabi ng kanila pong Quran na yung Torah isa lamang aklat, isa na tong nagpapatunay, mali talaga ang Quran. No? Bakit? Wala sa kasaysayan, no? Wala po sa history na ang Torah isa lang aklat. Yan. Yan po'y compilation ng mga aklat. Kaya tinawag po yung Torah, mga kaibigan. No? Yan po ang kauna-unahang Biblia ng mga Hudyo noong una. Yan, no? Sinundan po yan ng Ketubim, tagapos ng Nibim. Kaya kung tawagin po yung kabuuan po ng lumang tipan, yan ay Tanak. Ulitin ko, no? Torah, tapos sinundan po yan ng Nibim, no? Yan, Nibim. Pagkatapos ng Nibim, Ketubim. Kaya yan po ay Tanak. Yan. Siguro dapat aralin to ng ating mga kaibigang Islam para hindi baluktot ang kanilang turo. Ngayon, doon sa Acts 11:26, mga kapatid, siya na rin po ang nagbigay ng kahulugan ng salitang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sa Acts 11:26, hindi doon nagsimula ang Christianity. Doon lamang sila pinasimulang tawaging Kristiyano. Magkaiba yun. Bago pa man sila tawagin, marami ng tagasunod si Kristo. Kaya hindi pa sila tinatawag sa Acts 11:26, may mga tagasunod na si Kristo. Hindi Muslim yun. Hindi Muslim yun. Kaya yung kanyang pinatutunayan sa atin na lahat ng sugo at propeta, Muslim, walang Kristiyano, mali ho, baling-bali na ho mga kapatid. Ngayon, si Kristo raw hindi nagtuturo ng Kristiyano sapagkat si Jesus hindi naman Christian. Paano magiging Christian si Jesus? Pag sinabi mong Christian, tagasunod ni Kristo, lalabas niyan, pag ginawa mong Christian din si Jesus, tagasunod rin ni Kristo. Mali! Kaya yung mga term na ginagamit po ng Islam, isa pong malaking pandilin lang kapag hindi natin babantayan. Ngayon, hindi pinangaral ni Kristo yung Christianity. Yes, tama yun. Bakit ano ba pinapangaral niya? Yung pong turo ng ating Panginoon. Hindi sinabi ni Kristo, ang turo ko sa inyo, Christianity. Hindi po, sapagkat yung Christianity, pinantawag lamang sa kanila, hindi po yung turo.
Nakuha po ninyo? Yun po ay bansag na ibinato sa kanila ng kanilang mga kaaway. Oh? Isa po yung pananalitang pag-alipusta, pag-aglahi sa mga tagasunod ni Kristo. Nang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Nung first century, pag tinawag kang Christian, inaaglahi ka. O, hindi teaching yon. Kaya hindi tituro ni Kristo. Yung Christianity na sinasabi po ninyo, yan ay bansag. O, na ngayon, napapakinabangan natin sapagkat isang malaking karangalan para sa atin ang matawag na Christian. Pero isang malaking kahihiyan ang matawag na Muslim. Bakit malaking kahihiyan? Hindi naman yan ang inutusan ng ating Panginoon na ipangaral Ang ipangangaral ayon sa salita ng Diyos, yung ibanghelyo, yung pong Quran, hindi naman ibanghelyo yan ibang aral po yan. Aral yan ng mga pagano, hindi aral ng tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano katibayan? Na yan ay hindi turo ng tunay na Diyos. Ito po katibayan, mga kapatid, babasahin ko po. Kung sino po yung eto. Dito ko uumpisahan, mga kapatid, sa isang talata ng sura 6. Sura 6, 112. Sabi po rito, thus have we appoint unto every prophet an adversary. Meron daw pong itinatalaga. Sabi ng Quran, meron daw itinatalaga ang Diyos sa bawat propeta. Ano po yung kanyang itinatalaga na kanyang adversary? Yun pong devils. Sabi po rito, sa sura 6, 112. Kaya paanong magiging salita ng Diyos yung Quran na yan kung ang propeta niyan binibigyan ng kanilang ala ng devil? Siguro basahin natin sa wikang Tagalog. Dito po sa sura. Yan, ito babasahin ko po sa inyo yung ang maluwalhating Quran. Ayan. Ano po ang sabi dito sa ang maluwalhating Quran? Ayan. Ganito po ang ating mababasa. 6, 112. At gayon din, kami ay nagtalaga sa bawat isang propeta ng isang kaaway. Ano yung kaaway na yon? Tuloy. Na mga demonyo. Sabi ng mga demonyo. Sino tinalaga sa mga propeta? Kasama ba si Muhammad? Kasama. Sabi ng Quran. Ano yung itinalaga? Isang kaaway na mga demonyo. Sabi rito. Papaano ang Islam ang magiging turo niyan? Turo ng Diyos kung ang gumagabay ay demonyo. Kita po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya naniniwala kami na mga Seventh-day Adventist, si Muhammad talagang propeta. Bulaan nga lang. Ayun, salamat po ng marami. Okay, dyan po nagtatapos ang unang pagpapahayag bilang negatibo. Fernando Camacho ng SDA. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. Brother Ali Javier, 7 minutes sa iyong unang cross, bro. Wait lang, set ko lang yung iyong time. 7 minutes, bro. Your time start now. Thank you, Brother Rosha. Maraming thank you. Brother Fernando, dinig mo ko? Yes, paglalambing lang yun, bro Ali, ha? Thank you. Kaya unang tanong, bro. Naubos na yung 10 minutes mo, wala ka man lang binigay na versikulo ng Quran para, ng Biblia, para patunayan mo na Kristiyano yung mga propeta. Tama ba ako o mali? Yes, wala pa akong nailatag, no? Pero mamaya, meron na. Ayan, no? Binali ko lang muna yung inyo pong mga pahayag na actually hindi lang naman mga Kristiyano ang mga propeta. Meron din po diyang mga Hudyo. Mamaya po, ililitaw po natin sa tamang panahon. Next question. Thank you, Brother Rasha. Maraming salamat. Okay. Pangalawa, na pagdistriktahan mo po yung Google, nagkakaisa ba tayo sa Google o minsan may hindi natatanggap o minsan may tinatanggap? Tama po ba ako?
Hindi ko po pinagdidiskitahan yung Google. Kayo po ang nagsabi po niya na yan po ay kabilang sa mga resource na pwede nating magamit. Kaya po tinatanong ko po kayo, gamit din ang Google, no? Sa inyo po ako kumukuha ng evidence, no? Para makapaglitaw kayo ng pruweba. Pero wala po kayong kailitaw. Okay, thank you, Brother Rasha. Next question, Brother Fernando. Mayroon ka bang mabasa rin sa Biblia na Kristiyano yung mga propeta? Kasi nagbasa na ako kanina na Muslim yung mga propeta. Ang dami kong naibigay. Mayroon po ba? Wala? Meron, no? Meron. Mamaya iisa-isahin ko nga sa iyo, no? Kasama diyan yung mga propeta mismo ng Biblia, katulad nila Apostol Juan, no? Meron siyang dalawang tawag ito, pagkatawag, pagiging apostol at pagiging propeta. Tagasunod po ni Kristo po 'yan. Pag sinabi po kasing propeta, taga-kita. Si Apostol Juan isa. Thank you, Brother Rasha. Si Abraham ba, Brother Fernando, mayroon bang mabasa sa Biblia ninyo na mayroon ibinigay sa kanya na revelasyon? Mayroon o wala? Meron po. Kinakausap siya ng ating Panginoon eh. At yung revelasyon po na yan ay naitatala ni Moises sa kanya pong 5 aklat. Yung tinatawag po na Pentateuco o yung tinatawag na Torah. Kaya yung kasaysayan ni Abraham at yung revelasyon o pakikipag-usap ng Diyos kay Abraham, mababasa po ninyo halimbawa doon sa Genesis. No? Next question. Next question, mayroon ka ba, Brother Fernando, maibigay sa Biblia mo na ibinigay kay Moses na pangalan ng aklat? Mayroon siyang natanggap o wala? Meron nga, ito nga pong Torah. Na 5 aklat po ito, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Pag sinabi pong aklat ng Genesis, yan po yung kwento ng pasimula ng paglalang ng mundo, pasimula ng revelasyon ng tao sa Diyos, kasama na po dyan yung revelasyon kay Abraham. Si David, Brother Fernando, mayroon din bang kasing linaw na nabanggit sa Biblia ninyo na nakatanggap din siya ng revelasyon? Mayroon o wala? Meron po. Mga naitala nga yan dito sa banal na kasulatan, yung kasaysayan po niya na siya kinakausap ng Diyos. Pag sinabi pong revelasyon ng Diyos, yung pakikipag-usap, yung mensahe ng Diyos. Si David po kinakausap ng Diyos di nakatanggap po siya ng revelasyon na itinala naman ng mga propeta sa kani-kanilang mga aklat na naisama sa kabuuan ng tinatawag na Tana. Ayan po. Thank you, Brother Rasha. Pwede mo bang ibigay din, Brother Fernando, mamaya hintayin namin yung kanya-kanya halimbawa na naibigay sa kanila? Kasi sa Islam, malinaw po na nabigyan po sila, particular yung Quran kay Propeta Muhammad. Ano rin pong naibigay kay Jesus? Pwede niyo pong ibigay sa amin yung talata na mabasa natin? Opo. Ang revelasyon po na ibinigay sa ating pong Panginoong Hesukristo, yung pong binabanggit niya na anumang kanyang sinasalita ay galing lahat sa Ama. Ang ating Panginoong Hesukristo hindi sumulat ng tinatawag na Injil ng Quran. Kaya yung Injil ng Quran, misunderstanding po yan nila pagdating sa Biblia. Kung nagturo si Jesus, Brother Fernando, ng aral Islamiko katulad ng ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin, anong patunay mo na Kristyanismo ang itinuro ni Jesus? Nagbigay ka ng talata kung mayroon, please. Ang itinuro ng ating Panginoon, hindi aral ng Islam, kundi aral na mula sa ating Panginoon. Wala pang Islam, nangangaral na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Islam po lumitaw lamang 6th century. At yan ay tumatatag hanggang sa 7th century. Wala pang Islam sa New Testament. Kaya paano ipapangaral yan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang ipinapangaral niya, yung aral na tinanggap niya sa Diyos. Noong panahon ni Jesus, mayroon na ba yung Biblia, brother? O wala pa? Sabi ko po, meron na.
Kasi ang kauna-unahan pong ginagamit nilang Biblia, yung tinatawag po na Tanak, yung Torah, Nebim at Ketubim na siyang three-partal division of the Old Testament. Kaya yung pong ginagamit nila, particular po sa Old Testament, hindi po sa Quran, hindi rin sa aral ng Islam. Next question. Akala ko ba ang Biblia ay collection of books na kinumpile ng Catholicism o Katoliko? Paano mo masabi na mayroon na sa panahon ni Jesus? Tama, nag-compile din po ang RCC. Pero bago po nakapag-compile ang RCC, mayroon nang naunang three-partal division ang Old Testament. Yung pong Torah, Nebim at Ketubim. Isa sa mga kinumpile ng RCC noong araw, yung New Testament. Nagpapasalamat tayo sa kanila, pero hindi sila nag-compile ng Quran kasi yung Quran maling aral. May oras pa, brother? Time na. Salamat, bro. Okay, at dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. At syempre, bago natin puntahan yung ating rebuttal, shoutout muna tayo sa ating mga manonood dyan sa live. At sabi ni shoutout kay Villanueva Remigio, sabi niya, history daw ng Biblia. Ang tanong, sino ang propetang nagdala ng Biblia? Utos ba ng Diyos na ipalaganap ng Diyos or prophets ang Biblia mo? Compilation ng historians ang Biblia. At sabi naman ni Jal Padli, okay. Biblia daw, imbento po salitang Biblia, lalo na sa, okay, ang bilis, nawala siya, pasensya. Mas nakakaya walang mababasa si Jesus ay isang Christian walang mababasa. Yan po na yung sabi ni Jal Padli. At sabi ni Jaime Villafranca, dito sa North America, nakakaya ang tawaging Muslim kasi killer mga Muslim dito. Okay, yan yung sabi niya. At sabi ni Naka-Arabic, naku po, may gabay pala ng demonyo ang Islam. Sabi naman ni Renz Mac, yan, Bonot Fernando, tapusin mo mga alagad ni Muhammad. At sabi ni Ashley Sarmento, pa-shoutout. Shoutout sa iyo, sis. At ang ating, sabi ni Bro James Mark, amen, kuya, go, go, go. Lahat daw ng sugo Muslim, bakit si Paul sinugo sa Surah 36 verse 14, Ibn Kathir Tafsir. At sabi ni Haribo Latif, ang pure na bulaan ay ang E.G. White, wala man lang revelation from God. Okay, at sino pa ba? Kay Norman Mato Lamping, wala talagang kadaladala si Fernando Camacho. Nilampaso na ni Rashid Indasan sa debate, di na mahiya. Okay? At sabi ni Chris Bato, grabe, sa pool talaga ba? Okay? At sabi ni Ali Sultan, malakas ang tindig ni Ali Javier. At ni Ismael Amerol, ang Biblia ay hindi naaral ng Diyos dahil maraming contradiction. Ayan. At ayun, Naka-Arabic, malapit na mag 70 viewers. Okay? Okay, at syempre, dako tayo sa ating rebuttal, 10 minutes ito. Bro Ali Javier ng Islam sa topic na lahat ng propeta at mga sugo ay Muslim at hindi Christian. Rebuttal mo, bro. Time start now. Thank you, Brother Rasha. Malinaw ha, inshallah. Sa totoo lang, mga kapatid, kahit na wala ng rebuttal, tapos na to eh. Malinaw na ang lahat eh. Sa tagal ni brother kanina na nagsalita ng 10 minutes, wala man lang siyang binigay na kahit kaputol ng versikulo ng kanyang Biblia na ang mga propeta ay Kristiyano. Walang-wala. Pagdating sa tanungan, paano niya pinipilipit yung mga kasagutan? Kasi nasa Sipanaya 3:4, talagang pipilipitin ng mga nagtuturo Kristyanismo. Kasi ang punto dyan, maraming sikta kung anong mabasa, pilipitin talaga nila. Kaya magkakaiba ng toro. Unlike sa Islam na ang stand ng Muslim na puti, pumunta ka sa China, Singkit, o Negro, Amerikano, parehas lamang stand ng mga propeta Muslim. Sumasamba sa isang Allah. Paano na lang kung sa topic na kasunod, inshallah, Brother Fernando, na Allah ang pangalan ng Diyos, saan ka na sisilid, di ba? Titingnan po natin yung kanyang ginamit na kanina, yung Quran chapter 6, 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيْطَانَ
Ibig sabihin nito, brother, hindi katulad nung ipinangunawa mo ng mga propeta. Sabi mo, paano maging totoo ang aral Islam kung may mga demonyo? Totoo naman eh. Dalang mga propeta talaga, kung inutusan sila ng Diyos, talagang may sasalungat sa kanila. Biblical nga eh. Dinala ng syaitan yung Jesus sa Biblia eh. Nakikita mo ba yun? Kaya sa bawat propeta sa kanilang kapanahonan, talagang mayroong humaharang sa kanilang landas. Nakita mo ba? Walang kaso dito sa sa binasa mong Quran 6:112 kasi alam namin ito ang kung paano ipaliwanag, hindi yung unawa ninyo. Diba? Alhamdulillah, ito yung gabay eh. Sa dami ng mga tao na yumakap na sa Islam, kinukonsidera ito eh. Kasi ito ang tama eh. Kung ang mga propeta ay Muslim, period. Hindi nyo matutulan kasi tumalima sila eh. Sumuko sila sa kalooban ng Diyos. Nagtatanong din ako kung ang mga propeta mayroon bang natanggap na kanya-kanyang revelation biblical. Oo ka ng oo, wala ka namang maibigay. Siya abangan namin sa next 10 minutes mo, brother. Kasi sa Quran, pinagkalooban si Abraham, Suhufi Ibrahim wa Musa na nasa chapter 89 verse 19-20. Nabigyan din si Propeta Moses ng Torah at hindi yung sinasabi yung Exodus o Numbers o Genesis. Dapat Torah lang, hindi po pwedeng palipilipitin. Sakali man na bahagi ng Torah, yung Exodus, Numeros, Leviticus, Genesis, edited na yan eh. Hindi na yung mapapagkatiwalaan eh. Kaya nga ang punto, nasaan ba tayo? Saklaw ba tayo ng propetang huli? Oo. Siya si Propeta Muhammad, kaya walang ibang basihan ngayon maliban sa Quran na nagtuturo ito sa topic natin na walang Kristiyanong propeta o sugo. Muslim silang lahat. Tumalima silang lahat, pati si Jesus, biblical, ang dami niyang turo na siya ay isang Muslim. Sinusunod niya, ginaganap niya yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ama nga ang tawag dyan sa Biblia eh. Paano sumimplang ang turo, naghalo na yung tama at mali, na windang-windang na. Kahit na ang Biblia ay ganyan edited, wala pong iisang bilang ng aklat, walang urig na lingwahe, pero kahit paano, pag sinala mo, nandun pa rin yung turo ng tauhid. Sample, turo ni Abraham, ni Moses, o ni Jesus, o ni David, o ni Muhammad, o ni Jesus, isa ang Diyos. Period. Wala kang ipaliliwanag kasi isa ang Diyos eh. Paano nga yung itinuro na si Jesus ay kabahagi ng Diyos? Tingnan nyo yung Hebreo 1 hanggang 2. Okay pa yung 1 eh. 1 ng Hebreo. Pagdating sa 2, sumimplang na eh. Nang hirap isipin sapagkat siyempre, pero hindi natin masisisi kasi nandyan na po yan, di ba? Quran 22 verse 78, brother. Magtiknad po kayo. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ang kahulugan ng bersikulong ito ng chapter Hajj, magsumikap kayo ng tunay at tapat uwagas tungo sa kapakanan ng Diyos. Kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay hiniran niya. Ito ang relihiyon ng inyong amang si Abraham. Ito yung Islam. Alam nga naman, Kristiyano ang relihiyon niya o Christianity, Islam nga eh. At ang Diyos tinawag niya tayong lahat na tumatalima sa kanya na Muslim tumatalima. Ang linaw eh. Kung mayroon sanang mabasang ganyan sa Biblia, siyempre, magdududa yung iba, magdadalawang isip para mag-Muslim eh. Pero wala eh. Kaisa-isang bersikulo ng Gawa 11:26 na pinasimulang tawaging Kristiyano yaong mga sahaba o sa mga disipulos. Mga disipulos tinawag eh, hindi naman mga propeta eh. Tapos pilipitin. Paano maging Kristiyano yung mga naunang propeta kung nagsimula nga lang tawagin silang Kristiyano?
at ang Kristyanismo ay derived from the word Jesus Christ. Ang kulit, di ba? Malinaw ang katotohanan. Sa Quran chapter 3, verse 52, Qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi wa ashhad bi annana muslimun. Ibig sabihin ng versikulong yan, sinabi ng mga disipulos, kami ang mga tagatangkilik ni Allah, kami ay naniniwala kay Allah. Ikaw, Jesus, ikaw yung sinasabi dito, saksi, ikaw ay saksi na kami ay Muslim. Nakita mo, biblical mga disipulo, Muslim sila eh. Pero wala ka man lang maibigay, kapatid, na ang mga propeta o sugo ay Kristiyano. Kundi kay Pablo lang, tinawag yung mga disipulos, yung mga alagad, mga Kristiyano doon sa Antioquia. Ang kulit, tama ba? Alam mo, brother, alhamdulillah. Kaya katulad ng nasabi ko sa iyo kanina, na si Jesus at si Propeta Muhammad ay walang pagitan sila ng mga propeta. Kung nagsimula lamang ang Kristyanismo sa Gawa 11:26 at hindi naging Kristiyano si Jesus, lalong hindi tinuro ni Jesus ang Kristyanismo. At sa isang hadith, al-anbiya ikhwatun li'allatin, ummahatuhum shatta wa dinihim wahid wa ana awalan nasi bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun nabi lam yakun baini wa bainahu nabi. Ang ibig sabihin ng verse na ito, ang mga propeta ay magkakapatid sa Ama. Bakit? Sapagkat isa ang turo nila, tauhid, isa lamang pinangaral nila, Allah ang Diyos. At ang kanilang ina ay magkakaiba. Ibig sabihin yung iba-ibang batas sa kapanahunan nila. Okay, may pagkakaiba yung ibang mga batas. Ang relihiyon nila ay Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima. At ang pinakamalapit, sabi ni Propeta Muhammad kay Jesus, sapagkat walang pagitan na propeta sa kanilang dalawa, walang pagitan. Kaya huwag na nating isipin na mayroon pang isang propeta na lumitaw upang pabulaanan natin. Tingnan ninyo yung 24:11 ng Matthew. Nagsilitawan ang mga propeta. Kailan natupad? Sa panahon po natin. Ilang minuto pa, Brother Rasha? Time na po ba? Ay, okay, may isa pang minuto. Maraming salamat, bro. Sa John 4:34, gamit tayo ng Biblia ninyo, ha? Para mas madali nyo yung masundan. Okay? Si Jesus Muslim. Sa katagang Muslim, tumalima. Aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Muslim na Muslim si Jesus, ah. Kaya nga kung titignan po natin ang mga turo biblical sa Acts 3 verse 13 ay si Jesus Abdul. Minsan may mga kababayan tayo na kumakana Abdul daw yung mga Muslim. Di nila alam pati si Jesus Abdul, eh. Di ba? Ibig sabihin alipin at lingkod, di ba? Sa Salmo 119 verse 1 ay mapalad silang nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Sino sila? Eh, mga Muslim talaga. Kasi sila ay sumunod-sumukot ng halima. Lucas 11:28, lalong mapalad ang nakikinig na salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ito Muslim yun eh. Di ba? Sa 5:17 yung ginawa na nga ni Jesus, sa sample na yung nagpatira pa mga propeta, di ba? Sa 7:21 na Matthew, ang gumanap ng kalooban ng aking Ama. Yung gumaganap, sino yun? Mga Muslim ang ibig sabihin. Itong mga talima sila, hindi sinasabing mga Kristiyano sila. Sapagkat nagsimula lamang doon sa Antioquia ang Kristyanismo o Christianity o mga Kristiyanong tawagin ng mga disipulos. Maraming salamat, Brother Rasha, sa oras ko. Dako tayo sa ating pagtatanong, 7 minutes. Set ko lang yung ating time. Second cross ito, 7 minutes. Bro Fernando Camacho, time start now. Okay, thank you. So, ang una kong tanong ay ito. Sabi niyo po, sinunod ni Jesus ang Diyos, kaya tumalima siya sa Diyos, sinunod siya sa Diyos, kaya siya ay
Muslim, no? Ang tanong ko po, sino po yung kanyang sinunod? Yung kanya bang ama o si Allah? Allah, brother. Malinaw po sa Quran chapter 43 verse 64, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, sabi niya, si Allah aking Panginoon, Panginoon nyo rin. Sambahin siya, ito ay matuwid na landas. Wala siyang sinabi na Yahweh yung aking Diyos. Next question. Kung Yahweh, kasi ulian Okay. magiging Jehovah sa kabila. Next question po. Okay. Kanina nyo pa sinisipi ang Biblia. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na ang pangalan ng Diyos na tinatawag ng ating Panginoong Hesus ay si Allah? Meron o wala? Madami, brother. Mayroon po, brother. Sa Quran, Bibliang Arabic, Bibliang Indonesia, at Biblia na Malaysia. Mga itong Biblia, Allah ang pangalan ng Diyos. Kaya lang yung Biblia natin kasi walang urig kung saan tayo pupunta eh. Saan tayo ngayon Next sisilid? question. Okay, next question. Sabi nyo sa Bibliang Arabic, sa Bibliang Malaysia, saang talata? Pumunta ka lang sa Genesis, brother. Whole chapter ng chapter 1 Genesis, 30 beses na babanggit ang Allah. Okay. Particular kung pumunta tayo sa iba-ibang mga bersikulo, halimbawa sa 68:4 ng Psalm, kung titignan natin sa salin ng Indonesian, Malaysian o Arabic, hindi ka mapanatag kasi. Okay, next question. Saan po binanggit doon na ang pangalan ng Diyos ay Allah? Saan pong partikular na talata na sinabing ang pangalan ng Diyos ay Allah? Yun nga, brother, sabi ko, sa Genesis pa lang, 30 times o 33 times, kung di ako magkamali, binibigkas yung Allah na siya yung Diyos na Mr. Moderator. Time stop. Time stop muna. Ano yung ating objection? Yes, ang tinatanong ko po yung particular na talata. Kung may maibibigay siya, ibigay niya. Kung wala, pwede naman siyang magpas. Ang tanong kasi, saang particular na talata na ang pangalan ng Diyos ay Allah? Okay, so sa pagkaintindi ko, Bro Fernando, hinihiling mo yung specific na verse, Yes. chapter and verse, at saka yung verse name niya, no? Bro Ali, meron ka bang counter objection doon or magbibigay ka ng yung hinihiling ni Bro Fernando? Brother, kasi ang sagot ko malinaw po na sa chapter 1 ng Genesis, mahigit 30 beses na binabanggit po yung Allah. Hindi pa ba makakasapat yun? Ang Genesis chapter 1, sabi ko, mahigit 30 beses Allah ang pinabanggit na pangalan ng Diyos. Malaysian, Indonesian na Bible. Hindi pa ba sapat yun? Magbigay pa ba ako ng... Okay, next question. Next question. Saan sa Genesis 1, saan sa Genesis chapter 1 na ang pangalan ng Diyos ay Allah? Saan pong specific na talata ng Genesis chapter 1? Bro, kung ang chapter 1 ng Genesis ay mayroon siyang 28 verses mangyari, sabi ko, 33 yata na beses binabanggit ang Allah. Magbibigay pa ba ako ng isang exactong verse? Buong chapter na mahigit pang 30 binanggit ang Allah Next Okay question. ba? Okay. Next question. Isang mahalagang pag-uusisa ito, kailangan kasi mabasa natin na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Ayon sa sinasabi ninyong Genesis 1:1. Kaya uulitin ko, specific, halimbawa, Genesis 1:1. Yan. Genesis 1:2. Hindi sasabihin natin buong aklat ng Genesis 1. Ulit ang tanong, saang specific na ayat o talata ng Genesis chapter 1 sinasabing ang pangalan ng Diyos ay Allah? Saan?
Okay, bibigyan kita ng Indonesia o Malaysia na Genesis. Okay, brother? Kasi yung buong Genesis ng Arabic Bible o Indonesian o Malaysian Bible, kung 28 verses yan at 33 times binanggit ang Allah, maghahanap ka pa ba ng isang specific verse? Okay ba, bro? Okay na. Next question. Next question, please. Lipat na ako ng tanong. Okay. Doon sa, sabi po ninyo, sa ating Panginoong Hesus ay, tawag dito, ay Muslim. So, ang una ko pong tanong, ano po ang lingwahe na ginagamit ni Moises? Ng ating Panginoong Hesus? Ayon sa mga pantas ay Aramaic ang kanyang lingwahe nung panahon niya. Thank you. Okay. Kung Aramaic ang gamit niya at hindi Arabic, papaano mo masasabi ngayon na ang itinuturo niyang pangalan ng Diyos ay Allah, gayong ang Allah ay isang pure Arabic term at hindi Aramaic? Good question. Puntahan natin ang Quran chapter 16 verse 36. Isinugo ng Diyos ang mga propeta sa bawat pamayanan o henerasyon. Nagturo sila na Allah ang pangalan ng Diyos na sambahin. Kahit anong lingwahe sa kanila, Allah nga ang ipinangaral nila eh. Mayroon ka pa bang itatanong dito? Next question. Kuha mo, brother. Okay. Maliban sa Quran, mayroon ka bang external evidence na ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral sa lingwahe ng Arabe? Meron o wala? Wala, sapagkat nga si Jesus ay Aramaic yung kanyang salita kung ayon sa mga pantas. Paano niya iaral ang Arabic? Hindi nga niya yung lingwahe. Sentido común, brother. Kasi kung ang Arabic isinauli sa bayan ngayon, sa mga Arabo, thank you. Salamat. Nawala. At dako tayo mga kapatid sa rebuttal ng ating negative. Bro Fernando Camacho, 10 minutes ulit to, bro. Your time start now. Okay po. Maraming salamat po. Tanda po natin ang paksang pinatutunayan po ng kabilang panig, ang lahat ng mga sugo at mga propeta ay Muslim, walang Kristiyano. Kaya ko tinatanong mga kaibigan, kung saang espesipikong talata o ayat ng aklat ng Genesis chapter 1 pa nga ang pagkakabanggit niya, sapagkat para mapatunayan natin si Moises na siyang sumulat ng Genesis ay Muslim nga. Pero wala ho tayong nabasa mga kapatid. Walang specific na talata sa Genesis 1 na nagsasabing ang pangalan ng Diyos ay Allah. Wala ho mga kaibigan, mga kapatid. Kaya inuulit-ulit natin ang tanong. Malinaw lamang dito na hindi Muslim si Moises. Ginagawa lang Muslim ng mga kaibigan nating Muslim para mapadikit sila at magmukha silang tama. Kaya dito pa lang ho mga kaibigan, introduction pa lang ito ng tanong ko doon sa susunod na naming debate na ala ang pangalan ng Diyos. Assignment niya, brother. Ustad, ha? Saang talata ng Biblia ginamit na ang pangalan ng Diyos ay ala. At ikaw ang nagbangon ng magiging next topic natin na yan. Kaya dito, talagang magbawi ka sa sunod na topic natin para makabawi naman yung mga kaibigan natin sa pagkatalo ng inyong ng nakarap kong si Ustad Ibrahim. Ngayon, balik tayo sa paksa. Dahil hindi mapapatunayan sa Genesis 1:1 at walang mababasa na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Wala ho mga kapatid. Yung kasing Allah
No? Totoong may mababasang Allah sa Arabic Bible. Yung pong Allah, translation ng salitang God o salitang Diyos. Hindi nagsasabing ang Allah, pangalan ng Diyos. No? Kaya nalilito yata siya kung may nabasa eh. Halimbawa, babasa ako ng isa. Halimbawa, dito sa Genesis 1:1. Sabi sa Arabic Bible, Arabic translation, fi al-badi kalaka alahu sa awat wa al-ard. Tanong, yung bang nabasa nating ala? Ang sinasabi ba ng Genesis 1:1, pangalan ng Diyos? Hindi po. Ang sabi kasi diyan, nilikha ng Diyos. Hindi ang pangalan ng Diyos, translation ng salitang Diyos. Translation niya ng salitang Hebreo na Elohim. Kaya malakas ang loob natin hanapin. Kaya si Moises mga kapatid, hindi po siya Muslim. Paano ngayon yan? Hindi pala Muslim si Moises. Ano si Moises kung hindi siya Muslim? Ito, sabi ng Biblia, kaibigang ustad. Buhat sa kapitulo 11, 24 hanggang 26 ng Hebreo. Ganito po ang sabi sa atin. Sa pananampalataya, paglaki ni Moises, tinanggihan niya na ituring siyang anak na babae ni Paraon at mas ginusto niyang maghirap kasama ng bayan ng Diyos kaysa pansamantalang aliw na dulot ng kasalanan. Mas mahalagang yaman para sa kanya ang hamaking kasama ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Sino yung sinusunod ni Moises? Si Allah ba? Hindi po, hindi nga Allah pangalan ng Diyos eh. Ang sinusunod niya, si Kristo. Ano ibig sabihin nung salitang Kristiyanos? Tagasunod ni Kristo. Kaya mga kaibigan, sa panahon pa lang ng lumang tipan, meron nang umiiral. Umiiral ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa nga lang siya nagkakatawang tao. Kaya yung kausap ni Moises, yung nagbigay sa kanya ng revelasyon, halimbawa sa aklat ng Genesis, aklat ng Exodus, yung po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa nagkakatawang tao. Na ang taglay-taglay niyang pangalan, Tetragrammaton, na nasa titik na Yod-Hey, Waw-Hey. Hindi po Allah ang pangalan ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya si Moises, tagasunod ni Kristo. Hindi siya Muslim. Propeta ba ito? Sugo ba ito? Kayo sumagot yan, mga kapatid. Kung anong kalagayan ni Moises. Ngayon, tinatanong niya, may revelasyon ba ang Diyos kay David? Meron. Basahin ninyo buong kapitulo ng 2 Samuel, kapitulo 12, at marami pang ibang talata. Hindi ko lang maisa-isa ngayon kasi maliit lang ang oras eh. Yung kay Moises, eto na. Eto na, pinag-uusapan na natin. Ngayon, may revelasyon ba na ibinigay si Allah? Yung pangalang Allah kay Jesus? Wala ho eh. Sino ho nagbigay ng revelasyon? Yung kanyang ama. Tanong, yung bang si Allah ama ng ating Panginoong Jesucristo? Wala. Kahit nga sa Quran hindi tinawag na Jesus na Allah hindi tinawag na ama si Allah ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagbigay sa kanya ng revelasyon, 7:16 ng Juan, ang kanya pong ama. Kita po ninyo. Kaya may revelasyon eh. Mga kapatid, mga kaibigan, mali lang po yung pagkakakopya. Yung kasing Quran nila, kopya ng kopya sa Biblia, mali-mali nga lang ang detalye. Bakit? Kasi ang pumapatnubay eh. Hindi naman ang Diyos eh. Kaya binasa natin kanina, ang pumapatnubay, yung ibinigay ni Allah nila. Na mga demonyo. Ngayon, pinipilit niyang hilutin yung talata eh. Hindi mo na ito mahihilot. Bakit? Napakalinaw eh. Tinatapsir mo lang eh. Bawal po, bigyan ng sariling pagtatapsir. Ang inyo pong Quran.
Oh, pero dito napakalinaw, oh, kami ay nagtalaga. Sino ba yung kami? Ay di yung ala nila na isa kuno pero marami. Kami ay nagtalaga sa bawat isang propeta, o kasama propeta nila, ng isang kaaway na mga demonyo. No? Mula sa lipon ng sangkatauhan. Kaya pumapatnubay sa kanila, sa propeta nila, demonyo. Kita po ninyo? Hindi naman natin tatanggapin to pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Bakit? Ang pumapatnubay sa mga sugo at propeta ng Diyos, hindi demonyo eh. Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay, pumapatnubay sa aming mga propeta, sa aming mga sugo, sa aming mga apostol, Diyos. Hindi yung mga demonyo. Ngayon, may katibayan ba na mula sa kanilang mga hadith na demonyo talaga yung pumapatnubay? Kaya kay Muhammad, meron po mga kapatid. Pero di ko muna babasahin ngayon kasi may susunod pa akong debate. Meron pa akong pinaghahandaan. Bukas mga kaibigan, meron pa akong debate sa kanila na mga isa pang ustad. Ang kapatid na Ustad Abdurrahim Lopez. Ito naman bago nating makakausap, no? Kasi na-cancel po yung kay Ustad Ibrahim. So ito yung ipinalit. Ngayon, tuloy tayo dito mga kaibigan, mga kapatid. So dito ho mga kapatid, sige na nga, ibibigay ko na nga, tignan ho ninyo. Isang halimbawa na talagang sinusubaybayan ng pinapatnubayan, ginagabayan ng Diablo si Muhammad dito po sa isang Sahih al-Bukhari, volume 6, book 60, number 475. Mas paniniwalaan ko yung tawag dito, itong Sahih al-Bukhari kaysa sa pagpapalusot ng akin pong kausap ngayon. Kasi sabi rito, once Allah a vessel became sick and could not offer his night prayer. Closing open na tahajjud, no? For 2 or 3 nights. Then a lady, the wife of Abu Lahab, came and said, O Muhammad, I think that your Satan has forsaken you, for I have not seen him with you for 2 or 3 nights. Ano sabi? Ginagabayan pala talaga ni Satanas. Si Muhammad. Bakit? Sabi rito, kasi hindi siya nakita ng dalawa, no? Or dalawa o mahigit pang mga gabi. Talaga sinusubaybayan mga kapatid. Time na? Oo, time. Pasensya. Masarap ako sayang. Hindi ako nag-ording pero napakaganda. Bro, Ating mga debate bro, ngayon. magdasal lang kami bro. 5 Pwede minutes. ba? Okay. Lang to ha. Sige bro Ali. Habang nagbabasa si brother Russia at saka nagpropaganda. Pasensya na ha. 5 minutes. Okay lang po, okay lang. Thank you. Okay, at Thank you, brother. siyempre, habang naghihintay, basa muna tayo ng comment at dumadami yung ating mga nagpupuyat. Halos alas 12 na, no? So, meron tayong 21 live viewers ngayon at bumabanat yung iba doon sa ating comment. So, isa-isahin ko. Sana makuha ko yung mga latest. Sabi ni Jal Padli, tama kasi nasa Quran lahat ng mga propeta. Sabi naman ni Jaime Villafranca, linaw ang Islamic Abraham ay worshipper ng mga nakikita sa kalawakan tulad ng star, moon at sun. Kaya pala supot dahil walang taong tinuli sa Quran. Sabi ni Jordan, dadali mo ya, mahiya na kayo. Pinipilit niyong na tama ang Bible kahit na hindi nabanggit sa Bible na Christianity ang mga Katolik. At sabi ni Frank Falcone, wala man lang maisagot ang Islam na kahit isa sa mga tanong yan ang resulta sa walang batayan at pundasyon na aral. At sabi ni Jal, matagal na tama Islam, hindi pa sumulpot ang SDA. At sabi ni Haribul Latif, Allah, the creator of heaven and earth, 1/3 of the Al-Quran consists knowledge about our one true God, Allah. Kindly listen to Surah Al-Hasr
22 to 24. Mahaba siya. Sabi ni Reggie de la Cruz, kinakalakal nyo ang salita ng Diyos. Iyan ang malinaw. At sabi ni Jordan, maghanap ka pa ba? Okay? So sabi ni Jalpad, sinong Ibrahim Romas? 2 beses kayong nagdebate, wala ka na. Okay? At yung naka-Arabic, hindi ko siya mabasa, pasensya. Baka naman Batanggenyo si Allah. Allah ano gana ireng mga Muslim na are. Ayan. Pasensya. At si Jaime, sabi niya, paanong lilikha si Allah yung bibig nga ni Muhammad hindi nga kayang buksan para makabasa nang meron siyang himala. Hindi ba yan ang background ng Quran 96? At sabi ni Frank, di nyo kayang talunin ang SDA sa kahit anong topiko sapagkat ang aming mga ngaral ay may basbas sa taas. Kayo, sino? Ayan. At sabi ni January 1, good job, Brad Camacho. Ayan. At kay Jaime Villafranca, Diyos ni Moises nagpasulat, Exodo 34 verse 27. At sabi ni Jal Padli, tingnan mo sa King James Version, mali-mali sinasabi mo, Camacho. Okay. At sabi ni Haribo Latif, saan taas, bro? Okay. At sino pa ba? Dito sa ibaba, Ismael Armerol, wala nang ibang Diyos maliban kay Allah sa langit at si Jesus ay tao, sugo ni Allah. Okay. At si Ben Ryan, Brother Camacho, ang translation po ng salitang God sa Arabic ay ilah, sa Aramaic ay ilah. At sabi ni Jad, I love Balik Islam. Ayan. At yun. Habang naghihintay, no, gusto ko lang i-promote yung aming Debaters Convention YouTube official channel. Search nyo lang. Tuloy-tuloy kayo sa pag-subscribe. Dahil ang lahat ng debate na mangyayari dito, syempre pupunta doon. At yung ating, kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, no, kung gusto nyo makipag-debate, meron na kayong anong tawag dito? Kalaban ba? Hindi, ayaw kong gamitin yung kalaban eh. Meron kayong parang partner for discussion. Pwede kayong mag-PM sa akin. Bigyan ko kayo ng schedule dito sa Debaters Convention. Ila-live natin. Meron tayong rules. At meron tayong I think napatunayan naman namin na we are hindi kami bias dito. At kahit sino napakarami, almost 5 years kami na gumagawa ng ganito, yung voice call. So I think napatunayan na din namin sa inyo na kami ay ang hanap lang namin talaga discussion, peaceful talk. So kung gusto niyo sumali, mag-PM kayo sa akin or sa Debaters Convention, or kung gusto niyo merong hamunin na nandito, I think kilala niyo yung mga nanditong nakikipag-debate. Meron tayong iba't iba SDA gaya nito at Islam, Catholic din, MCGI, merong mga born again pastors at iba-iba pa, at kahit mga atheist, pantheism, at saka yung meron pang ang attorney ni Satanas dito. Gusto nyo, bahala kayo. So pwede kayong sumali dito. Meron nga kaming mga kabataan, kung gusto nyo ng kabataan na mga young people lang na makikipag-debate, pwede maghahanap kami ng kamatch, parang ganon, na hindi kayo na nasi-stress kasi napakagaling, or mga mga pro kung tawagin yung inyong makakalaban. At ayun, ano pa ba? Schedule bukas, I think meron kaming schedule bukas. Yan ko yung ating debate para bukas. I-announce ko na lang. November 9. Sino ba? November 10. Si Loreg ng Catholic at si Ali Javier ng Muslim Islam. Jesus ay naipako sa krus, 9:30 yan, November 10. At sa 6 p.m. November 10 bukas pa din si Break o si Joey ng Pentecostal versus Ernie ng, ano ba si Ernie?
ranger, parang ganon si Ernie eh. Ang topic nila, patutunayan ko na ang Diyos ay hindi na pwedeng, ha? Hindi. Ang patutunayan ko patutunayan ko na ang sa Diyos, ito pala, ganito pala to. Patutunayan ko na ang sa Diyos ay hindi na pwede magkasala. I think ito. Hindi ko masyadong yung topic nila, pero baka bukas ma-change ito kasi hindi ko pa masyadong nakuha yung pinaka-topic nila. At November 11, si June ng SDA versus Melchor Manalili ng Catholic about True Church. I think affirmative ang SDA dito. November 11 yan, 8 p.m. November 12, kami ni Ali ito. Alin ang tamang reliyon, Islam or Christianity, alas 10. Tsaka sa alas 7, si Romas Abraham Romas ng Islam, tsaka si Sabaktani. Bago ito, so napakaganda nito. At I think nag-aasaran sila dito sa written, tapos yun na nga, nagpa-schedule sa amin. At sa November 13, babae naman ito, si Ashley ng Catholic versus Sarah ng Born Again. Ang topic nila is patutunayan ko na hindi lahat ng uri ng rebulto ay pinagbabawal ng Diyos. Teka, I think affirmative si Sarah dito eh. I-change ko to kung itatanong ko muna kay Ashley kung anong pinaka-topic nila. November 14, Fernando Camacho versus Ali Javier. May sabat pa sa panahong Christian. At si Ali, ibang Ali naman to, Ali Sultan, November 14 ulit, versus James ng Baptist, ang tamang relihiyon, Christianity or Islam. At yun, tuloy-tuloy yan hanggang January. So, yung ating Islam versus Christianity hanggang January yan, at madadagdagan pa yan. So, sa mga manonood, suportahan nyo yung inyong mga debater. Ayan. Okay. So, wala pa ba si wala pa si Ali, no? Batiin ko lang yung nandito sa room. Si Dennis ng Catholic, si Ashley ng Catholic, si Rod ng SDA. Okay. Shout out sa inyo at nagpupuyat kayo kasama namin yung ating mga live na participant. At kung gusto nyong ang pumasok sa aming room, pwede kayong mag-PM sa akin. Gusto nyong maging participant natin dito sa room, pero nakamute kayo. Ganon pa din. Pero siya, parehas lang din naman sa live. Parehas lang din naman. Pero at least nakikita nyo yung inyong mga debater dito sa ating room. Live na live tayo sa Debaters Convention. Hindi po ito pre-debate, pre-record. Okay, siguro magbabasa pa ako ng comment dahil humahaba yung ating comment. Sabi ni Jaime Villafranca, then sabi pa dyan sa Quran 5:18, kung patatawarin doon palang mapapatunayan na makapangyarihan nga si Allah o Diyos nga si Allah. Okay? At sabi niya sa Tanic verse, okay, Ahmad, Jibril, Umar, Tarun, and Umar Ismail. Mahaba siya, bro. Sabi ni Jordan, pareho lang yan, kahit anong relihiyon yan, bagsak yan, basta party ng Christianity na katibayan nila ay Bible. Ernie Baron yan, bro Rasha. Ay, Ernie Baron pala itong naka-Arabic. Shout out sa iyo, Ernie Baron. Okay, ito yung nasa ABS-CBN At kay Jack Ladra, shoutout sa iyo. Kung napaisip ka kung totoo yung itanong mo na lang kapatid at maliliwanagan ka at magbalik Kristiyano ka na, brother. Okay? Sabi ni Haribo Datip, wasak na ang SDA. Kanina pa ako naghihintay na may masabi man lang or mapatunayan kahit isang propeta na Christian. At kay Jack Villafranca, panalo ang Bible, hindi ang SDA. Baka tirahin na naman ang prophet ng SDA. Iwasan ang division. Sabi ni Jack Lagdra, paano po malalaglag na sa SDA Diyos ang naggagabay samantalang sa Muslim ay demonyo ayon sa binasa ni Fernando Camacho kanina.
At Ismael Emerior, si Jesus ay tao, yan ang patunay ng Quran, at si Muhammad ay hindi nagsisinungaling. Sabi niya si Jesus ay tao at hindi Diyos. Okay? At, yan na ba? Baka nakuha mo yung pangalan. Okay, ito na. Kasi sa kanila, di ba? Sa kanila yung Tapos na yung ating pagsasala ni Ali. Ready ka na, bro? Nakabalik na, bro. Okay, nakabalik na yung ating Ustad Ali Abier. Pambihira na ano talaga ako kay Ali Sultan. So, ano na nga, saan na nga tayo? Ano na nga gagawin natin? Question and answer yata. Oh. Question kay, sino yung magtatanong? Ako yung natapos mag-present. Tatanungin ako sa rebuttal yun. Okay. So, Ali, 7 minutes para sa yung pagtatanong, bro. Set ko lang yung iyong time. Second cross mo ito. Okay. Your time start now. Okay. Proceed na ba? Tanong, Brother Fernando, kamusta ka na? Eto po, gwapo pa rin. Okay. Joke lang. Tanong, kung Muslim ka, ano po yung relihiyon mo? Kung Muslim ako, ano relihiyon ko? Di Islam. Di po ba? Kaya lang, yun pong Islam, hindi pa umiiral yan eh. Sa panahon ng luma at bagong tipan, lumabas lamang po yan 6th century AD na po. Going to 7th century. Kaya imposible na yung mga apostol, yung mga propeta, Islam or Muslim. Okay. Ano po yung kahulugan ng Muslim sa simpleng pagsasalita natin, brother? Opo, tumatalima sa Allah. Kaya nga ang ating Panginoon Hesus, hindi ko mo tumatalima siya sa Diyos, Muslim na siya. Kasi yung tinatalimaan niya hindi siya Allah, kundi yung kanyang ama. At malaki diferensya po nun. Ako, tumatalima ako sa Diyos. Hindi ibig sabihin Muslim na ako. Kasi ang tinatalima ko, yung tetragrama to, yung utos ng YHWH. Thank you, Brother Rasha. Nabanggit sa Quran 43:64, sinabi ni Jesus, si Allah ang kanyang Diyos. Tama ba ako, brother? Mali po. Sapagkat ang Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, hindi po si Allah, kundi yung kanyang ama, nung siya'y nagkatawang tao, kinikilala niya pong Diyos po yun. Kaya hindi po si Allah walang mababasa sa Biblia, at yung Quran, fabricated po yan na ginawa lamang ng inyong mga ulama. Okay. Nabanggit din, Brother Fernando, sa Quran 3:67 na si Abraham ay Muslim, hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Hudyo. Tama ba? Mali po. Sapagkat wala pa kaya na yung inyong Quran, fabricated yan eh. Wala pang Muslim sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon ating Panginoong Hesukristo. Bago po ang 6th century, kayo po ay tinatawag mo at mayroon mo nang tinatawag pre-Islamic era. Pag sinabing pre-Islamic era, hindi po umiiral ang Muslim, ang Islam. Okay. Sa Quran 16 verse 36, ipinangaral ng lahat ng mga propeta na Allah ang sambahin. Tama ba, brother? Mali po. Isa na naman kamali ang fabricated dyan ng inyong pong mga tagapagsulat, ng inyong mga authority. Kakukopya kasi sa Biblia, mali-mali na isulat, pati kayo naligaw. Hindi ho ganyan ang turo. Ang inyong kilalaning aral, yung mas nauna kaysa sa Quran na fabricated lamang. Next question. At ay ang Biblia. Okay, thank you, Brother Rasha. Okay, kung Kristiyano ka, Brother Fernando, ano po yung relihiyon mo? Kung Kristiyano po ako, ang relihiyon ko, yung itinuturo sa loob ng Christianity, yun nung nasa Santiago, Kapitulo 1, 26 patuloy. Kaya ho yung pagiging Christian, yan po ay katawagan ng ibig sabihin, sumusunod ka kay Kristo.
Na ang itinuturo diyan pagre-relihiyon ng tama. Hindi po ang pag-iislam, hindi yan ang itinuturo. Ulitin ko lang, brother. Kung Muslim ka, kanina ang relihiyon mo ay Islam. Ngayon, kung Kristiyano ka, ano po ang iyong relihiyon? Yun pong binabanggit sa Santiago 1, talatang 26 patuloy, yun ang tunay na relihiyon. Nagkakamali kasi kayo ng unawa. Pag sinabing Christian, akala nyo religion. Hindi. Yung Christian, katawagan sa mga sumusunod kay Kristo. Ang itinuturo niyan, yung tamang relihiyon na nakalagay sa Santiago 1, 26 patuloy. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko. Kung Kristiyano ka, anong relihiyon mo? Sa English, if you are a Christian, what is your religion? Uulitin ko rin ang sagot sa inyong inulit na tanong. Yung pong Christian, hindi religion. Yan po ay katawagan sa mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Na ang taglay-taglay na turo ng mga Kristiyano, yung tunay na pagrelihiyon, binabanggit sa Santiago 1, 26 patuloy. Thank you, Brother Rasha. Ulitin ko pa rin, brother. Kung Kristiyano ka, sapagkat ang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo, ano po ang relihiyon mo kung Kristiyano ka? Ulit ang sagot. Yung pong salitang Kristiyano, kaibigan, hindi yan relihiyon. Yan ay katawagan, bansag, ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Ang itinuturo ng Kristiyano, yung tamang pagre-relihiyon, yung triskiya sa wikang Grego. Next question. Kung ang Kristiyano ay Latin word na nangangahulugan tagasunod ni Kristo, tama lang ba na ang Kristiyano ay sumunod talaga kay Kristo at hindi sasamba kay Kristo? Kasama po yung pagsamba sa ating Panginoong Kristo sa kanya pong kalagayang Diyos. Kaya malihong isipin natin na hindi sasamba rin Kaya binulag lamang ho kayo ng maling turo ng inyong Quran. Kasi nga hindi naman na revelasyon mula sa Diyos Next question. Categorical na lang. Kung Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo at hindi tagasamba ni Kristo, tama o mali? Mali. Pag tagasunod ka ni Kristo, sumasamba ka rin kay Kristo. Nang tawagin ni Kristo sa lumang tipan, si Moises, yung tumatawag sa kanyang Kristo na hindi pa nagkakataong tao, yun din ang kanyang sinasamba. Kaya naliligaw lang kayo ng Quran ninyo. Iwanan nyo na yung Quran ninyo. Balik kayo sa Biblia. Alin ngayon, brother, ang tunay o isang totoong relihiyon ng mga Kristiyano? Yung nasa Santiago 1, talatang 26, 27. Yan po ang dalisay at tunay na relihiyon. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal stage. Siyempre, dako tayo sa 5-minute na final conclusion. Mauna dito ang ating negative, Fernando Camacho. Isa-set ko lang yung ating time. At dito na tayo. Final conclusion sa topic na lahat ng propeta at mga sugo ay Muslim o Islam at hindi Christian. Bilang negative, 5 minutes para sa iyo, bro Fernando Camacho. Okay, your time start now. Okay, sa kahuli-hulihang mga minuto, mga kaibigan, mga kapatid, kaya natin sinasabi na litong-lito, ligaw na ligaw ang ating pong mga kaibigang Islam kasi ang pinagbabasihan nila, yung Quran na fabricated. Yung Quran na gawa-gawa lamang. Tapos pinaniwala sila na yan ay salita ng Diyos, na mismong ang mga kasaysayan hindi nagsasabing salita ng Diyos yan. Ano halimbawa? Sa mga nagsuri sa kasaysayan. Babasa ko ng isa sa mga historian, nakatiwa-tiwalang mga historian. Hindi scholar ito hindi ito scholar. Ito po ay historian. Hindi ito bias historian ito. Ganito ang sabi dito po sa Al-Tabari 6, 111. Sabi ni Muhammad,
I have fabricated things against God and have imputed to him words which he has not spoken. etc. etc. Pag binasa nyo ng buo yan, bagsak ang Quran, mga kaibigan. Fabricated po yung Quran. Huwag nyo nang paniwalaan po yan. Hindi yan totoo. Kaya kung dyan nyo hugutin ang paniniwala ninyo at pagtatayo sa topic na pinatutunayang lahat ng sugo at propeta ay Muslim at walang Kristiyano, ay mamamali talaga kayo. Dadalhin po ninyo yan hanggang sa dagat-dagatang nagliliyab na apoy at asopre. Pero kung lalabas kayo riyan sa pananampalatayang yan, at kayo sasampalataya sa ating Panginoong Kristo na hindi Muslim, hindi nagtuturo ng turo ng mga Muslim, sasampalataya kayo, tatanggapin ninyo siya, may pag-asa po kayo sa buhay na walang hanggan, sa tunay na paraiso na hindi nadadaan ng Jena. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po kayo ng pananampalataya. Huwag niyong isipin kung kayo nasa Muslim, ligtas na kayo. Mali. Wala pong kaligtasan dyan sa pananampalatayang yan. Sapagkat, katulad ng aking binasa, yung umaalalay, yung gumagabay kay Muhammad, ay hindi ang Espiritu ng Diyos, hindi ang Diyos, kundi yung dyablo. Kaya iwanan nyo na yan, mga kaibigan, mga kapatid. Napansin nyo, kanina pa, walang maitindig ng maayos ang ating pong kaibigan sa panig ng afirmatibo. Ngayon, isa pang gusto ko pong makita po ninyo, mga kaibigan. Mula sa mula sa kanya pong sinasabi, na si Jesus daw ay tagasunod ni Allah. Maling-mali po yan, mga kapatid. Hindi siya tagasunod ni Allah. Siya po ay tagasunod ng kanyang ama, sapagkat ang ating Panginoon Kristo hindi po Muslim. Pinalalabas lamang pong Muslim. Wala pong history na ang ating Panginoon Kristo ay Muslim. Tandaan po ninyo, sa kanila pong kasulatan, sabi dito sa kanilang palyadong tinatawag na salita ng Diyos nila, sa Surah 98, verse 6, sabi po rito, katotohanan, sila na hindi sumampalataya sa reliyong Islam, sa lipon ng angka ng kasulatan. Sino yung angka ng kasulatan? Mga Hudyo at Kristiyano. Ito yung angka ng kasulatan. Sino daw po yan? Mga Hudyo at Kristiyano. Alin ba tinutukoy na angka ng kasulatan? Di itong Biblia. Kita po ninyo, ngayon, sa mga Hudyo ba, may lumitaw ba na mga propeta? May lumitaw ba na mga sugo? Meron, marami. Isa na nga dyan si Moises, pero hindi yan mga Muslim. Kaya wag ninyo palitawing Muslim po yan. Walang Muslim noon. Ang tawag sa inyo nang hindi pa pinapanganak o hindi pa umaalagwa, si Propeta Muhammad ninyo ay pre-Islamic era. Ibig sabihin wala pang Islam. Kailan lang lumitaw ang Islam? Sa panahong nangaral na si Muhammad. At siya ay kinilala bilang isang propeta na kung saan pati nga yung Quran, hindi niya matandaan kung ano mga nakatala. Pagkatapos sasabihin yung salita ng Diyos po yan. Mayroon ba akong mababasa na hindi alam ni Muhammad o hindi niya kabisado yung mga nakatala yung mga binanggit sa kanya na naitala ngayon sa Quran? Marami. Ay, sayang. Time na? Ay, sige po. Salamat po ng marami. Okay. At dyan po nagtatapos ang final conclusion ni Fernando Camacho bilang negative sa debate na ito. At syempre, yung ating affirmative. 5 minutes ito, bro. Wait lang, bro, set ko muna yung time nyo. 5 minutes. Okay, eto. 5 minutes kay Brother Ari Javier sa topic na ang lahat ng propeta at mga sugo ay Muslim at hindi at walang Christian. Ayan. Time start now. Maraming thank you, Brother Rasha. Brother Fernando, ngayon pa lang, thank you
napansin natin, alhamdulillah, lumitaw ang katotohanan, no? Bumanggit ako ng 3 verses sa Quran. 367 ng Quran, si Abraham ay Muslim, hindi Kristiyano, hindi Hudyo. Eh, mali daw. Natawa lang ako eh. Mababasa na nga, mali pa rin eh. Sa 43:64 ng Quran, sinabi ni Jesus, si Allah ang kanyang Diyos. Mali pa rin daw. Eh, mababasa na nga eh. Sa Quran 16 verse 36, nagpangaral lahat ng mga sugo na Allah ang sambahin. Mali pa rin daw. Pero sa Biblia, magiging tama. Samantalang nagkakawindangan kasi mayroong pangalan na iba-iba. Yahweh, Jehovah, YHWH, naging Jesus na kalaunan. Wala na. Wala nang pagkakaisa. Di ba? Kung makikita ninyo yung tanong kanina, kung Muslim ka, anong relihiyon mo? Tama naman ang sagot niya, Islam. Ay, madaling. Mashallah. Saludo ako, Brother Fernando. May natututunan din eh. Mashallah. Kaya lang, nung itinanong ko na, kung Kristiyano ka, anong relihiyon mo? Hindi niya masabi. Kasi masusupal-pal talaga. Kasi pag sinabi niyang SDA, siyempre maraming papalag dyan. Di ba? Ba't hindi mo sabihin, brother, na SDA ang relihiyon mo kung Kristiyano ka? Total, yun ang kinabibilangan mo eh. Kasi kapag sumagot ka lang sana na kung ang Kristiyano ka ay ang relihiyon mo ganito, marami pang tanong doon eh. Kaya sumagot ka na lamang ng wala sa hulog. Di ba? Pero ang punto rito, alhamdulillah, lahat ng mga propeta o sugo ay Muslim dahil nga tumalima sila sa kalooban ng Diyos. Pati si Jesus Muslim. Lahat ng propeta eh, walang Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, tinawag lamang yung mga alagad doon sa Antioquia. Ang mga alagad, hindi yun mga propeta, hindi rin sugo ang mga alagad. Alagad nga lang eh. Galamay, kumbaga taga-senado. Iba yung presidente. Yan ang pinag-uusapan natin dito, brother. Okay? Inshallah, ang hangad lang naman namin, kaya po mayroon mga topic na ganito. Wala pong personalan, katotohanan lang kasi hindi lang naman yung nagtatalakayan yung ako at ikaw o yung admin, kundi yung mga nakikinig at makikinig pa. Mangyari sa ibang pagkakataon, pagpatay na po tayo, nandyan sa YouTube ang mga debate natin, mapapakinggan ng mga kasunod na henerasyon natin. At inshallah, ibabalita ko sa inyo na baka hindi nyo pa alam, sabi ng mga Amerikano, the fastest growing religion is Islam, hindi SDA. May nag-Muslim lang 2 oras nakaraan na nakita ko sa Facebook, isang Baptist, 83 years old. Imagine, nagmumuslim yung mga kakristiyano natin. Dati po daw yung Katoliko. Ay, brother siya. Shout out nga pala sa ating mga kapatid, kababayan, at lahat ng nandito sa Rome at mga nakikinig. Alhamdulillah. Sapat-sapat na po yung mga nasabi ko bilang ating pagpapatunay sa ating topic. Ako ay manghihingi ng pamanhin. Ayaw ko pong masaktan po kayo. Pero ang akin lang ay fight lang. As usual. Vice versa naman yan eh. Kaya nga nagawa itong DivCon sa pagmamagitan ng ating mga admin, lalo kay Brother Russia. Dalangin ko lagi na magabayan po kayo sa Islam, lalo na kay Brother Russia. Walang mabait na Katoliko na nakita ko, kundi si Brother Russia. Sa kabila na di ko pa nakikita ito sa personal eh. Mashallah. Saka siyempre, kung SDA naman, si Brother Fernando. Thank you, Brother Russia. At shout out kay Brother Toto Ramonal, yung isang SDA na laging nakakatalakayan. Sana inaantay ko rin na magsyahada na lang siya. Kasi sa panahon ni Jesus, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulallah. Sa panahon ni Moses, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Musa Rasulullah. Panahon natin ngayon si Muhammad. Kaya Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tayo sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. Sasaksihan din natin na si Muhammad ay sugo ni Allah. Sambahin natin ang Diyos. Sambahin natin si Allah sa turo ng propeta kasi sila ang gabay. Hebreo ono-ono. Thank you.
Okay, Thank so you. dyan natatapos ang ating debate ngayon. At before tayo mag-end ng live, syempre bigyan ko muna ng at least 1 minute na magpasalamat sa ating mga manonood. Mauna ka na, Bro Ali. Salamat ka, bro. Unang-una, pasalamat tayo sa Diyos. Isa lamang ang kinikilala natin, Diyos. Sa totoo lang, kasi isa lang naman ang Diyos eh. Kaya lang, magkakaiba yung paniniwala natin, yung konsepto ng paniniwala natin. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagpangyari sa mga ganitong gawa. In particular, nagbibigay sa atin ng buhay, kaya nananatili pa tayong nandito. Alhamdulillah, pasalamat ako kay Brother Rasha, Brother Rude, Sister Ashley nandito sa Rome, si Dennis, at siyempre kay Brother Fernando. Bisitahin niyo po yung mga kanilang YouTube channel at saka ganyan din sa DaveCon, siyempre nang sa ganun matuto po tayo hinggil sa relihiyon, preparation for the next life, eternity, ika na. Sa aming Facebook, Brother Ali Javier, marami po kayong mababasa dyan, inshallah. Basa-basa lang. Maraming thank you. Assalamualaikum sa mga kamusliman. Magandang oras sa ating lahat. That is Brother Ali Javier. At bisitahin nyo daw yung kanyang profile at maraming siyang post doon. At syempre, ang ating negative kanina, Bro Fernando. Pasalamat ka, bro. Nakamute ka, bro. Okay, thank you. Yes, muli nating pinasasalamatan ang atin pong dakilang may kapal na patuloy tayong ginagamit upang maihayag natin yung tunay na katotohanan at masawata yung mga maling aral. Sa pagkakataon ito, pinasalamatan ko rin ang mga nasa loob ng ating platform, ang kapatid na Ashley, kapatid na Rod, kapatid na Dennis, at syempre sa aking gwapong-gwapong katunggali, kapatid na Ali Javier, na meron kaming more than 25 topics pa. Sunod-sunod po yan. At kapatid na Rasha, sa kanya pong pagiging patas na moderator, at napakabait at gwapong admin ng DevCon. Sa atin pong mga nasa comment section, maraming salamat po sa inyo. Ayan, nabasa ko rin yung mga comments ng kapatid na Ladra, thank you po, at inyo po mga kasama po riyan, kapatid na Jack Ladra, ayan, at kaya sa inyo po mga kasama sa maraming salamat po. Subaybayan po ninyo ang aking YouTube channel, mga kaibigan. Ito lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang programa nating Back to the Truth Ministry. Muli po, iniiwan ko po kayo sa palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Okay, at syempre, The Beatles Convention nagpapasalamat din sa ating sponsor, Tantra Das Medaratko, at yung ating, syempre, yung dalawang debater. Tama sila, yung meron pa silang 25 topics at si Ali at I think 30 plus topics pa hanggang January po itong paglalambing ng dalawang ito. So lagi-lagi niya silang mapapanood dito sa Debaters Convention. At yun, I think yun lang. This is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas.